Good morning guys. Try natin mag-test vlog. Linggo ngayon. Wala pa tayong gala pero practice muna tayo mag-vlog. Pupunta tayo ng Muntinlupa. Medyo late na nga tayo, no? So 8:30 na. Kailangan ng takbo natin. Mabilisan lang. Let's go. Sumilip pa yung anak ko sa bintana. Hindi na ako nakapagpaalam. Ito pala tayo sa Calamba. Bali, ang usually na biyahe natin, pinakamabilis na ay 1 oras. Late na ako ng 30 minutes. Dapat alas 9, nasa office na tayo. Pero time check, 8:28 na. Bali, habol tayo ngayon, 30 minutes. Ang pinakamabilis na biyahe nito, 1 oras. Try natin kung kaya nating mas mabilis ng konti. Diba, linggo naman ngayon. Wala masyadong traffic, walang mapasok masyado. Dito pa lang tayo sa palabas pa lang. Dito ang pinaka problema ko, medyo maskip yung daanan. Dito lagi nagkaka-traffic tuwing may pasok. Sabi pa lang nila, nagtaas na pala ang gas ngayon, pero bago yun, nakapagpapultang pa naman tayo, kaya hindi pa natin nakikita kung gaano talaga kataas yung tinaas niya. Dati pala Aerox ang gamit ko. Yung biyahe talaga mahigit 1 oras eh. Yun na yung pinakamabilis. Pero ngayon gamit natin Arcade 400. Pwede tayong mag-expressway. O sa ngayon medyo mas feel ko pa rin service road. O nasubukan na natin mag-express. Talagang nakakatakot din pala pagka first time mo gumamit ng 400cc sa expressway. Talagang lili pa rin ka. Well, sanayan lang naman siguro. Mag-iisang buwan na rin akong gumagamit nito. Susunod siguro na pasok ko doon, medyo sanay na tayo. Kasi nung una kong pagkakuha ko ng motor na to, taas pagat ako sa expressway eh. Nabigla ako sa grabe. Bilis. Parang maiiwan yung kaluluwa ko talaga. Pero the best talaga sa express, mabilis ang biyahe. Linggo pa lang ngayon, may mga nagsisimba. Hindi naman tayo kaskasero. Medyo tayo, defensive driving tayo. Marami pa tayong rides na mapupuntahan. Pag ganyan, pwede na mag-overtake. Bale, test vlog ko pala to, Saka bagong bili ko kasi yung aking microphone. DJI Mic Mini yung gamit ko ngayon. Testing lang natin kung gaano kaganda kasi maganda daw talaga. So, na-try ko naman siya sa bahay. Maganda talagang lakas pumikap ng sounds. Ang clear ng boses. Ewan ko lang sa kung anong resulta nitong video natin. Sana maganda para maganda yung mga ma-produce nating video. Kasi plano ko talagang mag-vlog kahit solo ride lang, pasyal-pasyal, pahangin pag day off. Dito sa Calamba, malapit na ng Batangas marami mapapasyal nandito sa amin. Enjoy kada ride. Grabe, palabas pa lang ng highway ay abutin na yata ako ng 30 minutes. Teka, akala ko naiwan ko yung cellphone ko. Kasi yung ko kanina, ngayon ko lang kasi ginamit tong aking mount dito. Nakalagay dyan kanina yung cellphone holder sa pinaglagyan ko ng camera. Naalala ko, wala pa akong paglagyan ng camera at saka cellphone pag nagsabay. So, tinanggal ko yung cellphone holder ko at pinulsa ko na lang muna yung aking camera. Muna tayo sa gilid dumaan para... Ay! Kala ko mayroon dito. Alala pa yata ako. Linggong-linggo, ganito ang madadaanan mo. Saklap. Parang first time pala lahat ng gamit ko ngayon Yung tail bag ko, first time ko rin gamitin. Parang umaalog-alog sa likod ko Parang malaglag Tapos yung camera ko, first time ko rin gamitin dito. Yung test talaga lang, test. Tignan natin kung paano natin i-edit tong video. Ayan na, hindi na gumalaw talaga. Kaya sabihin ko pala sa inyo, medyo hindi ako sanay na nagsasalita. Live mahihain tayo kaya nagpa-practice muna ako bago ako kapag-post ng video. Try natin kung ano yung mga may improve pa natin. Sana may improve. Kung siguro naman araw-araw kong gagawin yung ganito, wala nang pupuntahan yun kung di mag-improve, di ba? Practice lang ng practice. Wala naman mawawala sa atin kung ganito biyahe habang nagsasalita. Experience lang. Yan, medyo gumalaw na yung baso. Dito tayo sa gilid, nandaya tayo ng konti. Kaya naman ng motor Tansya ko rito, siguro mga alas 9, nasa Santa Rosa pa lang tayo alas 9 ang pasok ko. Dapat linggo ngayon, dapat maaga ako sa opisina kasi walang traffic Nag-set up din kasi ako ng inaayos ko muna tong set up ko kaya medyo na-late na rin ako. Nakalis ako sa amin ay 8:27, 8:28. Kaya wala, malilate talaga.
Nag-ano ako sa tail bag ko. Umaalog siya. Para siyang matatanggal pero ang tatali naman ng maayos. Nung una pala akong gumamit nito, medyo hirap ako sa shifting niya. Kasi galing ako ng automatic scooter. So nakapag ano naman na tayo dati, may clutch na motor. So sa katagalan siguro hindi na naman ako nasanay. May mga technique kasi ito Nag-shifting ka para yung pasok Kailangan binubumba-bumba mo siya. Siguro yung iba akala pag may binubumba yung sa regulasyon na nagyayabang parang gano'n. Hindi nila alam yun yung technique para mapalampot yung kung anong tamang term. Nasa highway na po tayo. Kalamba pa lang tayo. Medyo overtaken tayo na medyo nagmamadali din yun Pwede naman tayo magmabilis. O kumaya na, wala pa ako sa may mood. May tamang mood kasi yan ito na yung mga sinasabi na ng bawal na muffler Mga bawal. Maingay talaga, maingay. Grabe. Aftermarket mufflers, maganda pa pakinggan Ang buo yung tunog dito sa tunog lata talaga. Kaya doon nagkahigpitan ngayon. Napakiramdaman ko yung aking mic yung transmitter kasi baka mamaya nalaglag na. Clip lang siya sa aking helmet. Parang nai-enjoy ko yung nagsasalita. Hindi ko na namamalayan. Parang mabagal ang takbo ko. That's life. Ganun talaga. Pag ini-enjoy mo, hindi mo namamalayan yung oras. Pag gustong-gusto mo yung ginagawa mo talaga, yung oras, hindi mo namamalayan. Medyo makulimlim lang siya. Walang araw. Dati pag linggo, maluwag talaga ang kalasada Mindset mo ngayon Ngayon parang nagbago na rin. Kahit linggo, Sabado ngayon, mayroon pa yung Sabado. Grabe talaga. Kasi sabagay, family day rin naman. May mga lumalabas ng mga pamilya. Ginagala rin yung mga dapat yung magsusugal ka lang dyan habang walang ginagawa. Pangit yun. Kaya magsimba, linggo. Yung the best mong gagawin sa buhay mo. Agay, nalampasan pala natin yung express, Totoo ko sana sa inyo kung saan yung papasok ng Cuyao entry. Grabe, traffic talaga, Hindi tayo makakalmadali. Siyempre, priority pa rin ang kaligtasan natin. Ika nga sa mga riders, lagi sinasabi, ride safe. Guys, nai-enjoy ko talaga yung nagsasalita. Hindi ko namamalayan. Papasabay ako sa mga motor na, nag-chill ride. Pag na-edit ko ba to, pwede na ba ako maging motovlogger ba? Nai-enjoy ko kasi nanonood ng mga nag-vlog na ganito Kahit walang sinasabi, ayos pa rin. So, natatawa ka pag may maling sinabi, matatawa ka na lang. Pero minsan siguro sinasadya para mag-viral, mga ganun ba? Mga binabash, gustong-gusto ng mga vlogger yan. Mga binabash sila kasi nakakapag-engage sila sa mga tao, mga viewers nila Kung mamalayan, nagpa-viral na yung mga video Kapabash ng mga tao. Kaya guys, i-watch nyo na ako guys. Kasi hindi ako marunong talaga magsalita sa mga ganito. Pangit pa boses natin. Pero requirements ba yun sa vlogging? Kailangan maganda boses. Minsan siguro may catching kasi na yung boses niya ang ganda magsalita Yung baga head turner. Chill lang yung pagsasalita. Siguro magsanay na. Unchat muna tayo. Sinilip ko yung aking mabutan yata ako ng ulan sabi ng misis ko nag-chat, ang lakas na daw ng ulan doon sa Calamba. Ito medyo maliwanag pa naman. At ang magagawa nito pag umulan, talagang silong tayo. Kaya kailangan buti na lang ang umpisa ng ulan ay galing doon. Hindi pa salubong sa atin. Hindi, nakapatay talaga tayo kasi yung tail bag ko wala akong nailagay doon na kapote. SM Santa Rosa na ako. Ayan na, maambon na guys. Lumalakas na. Tayong kaputi. Yan, dahil pang stop. Ito ang sa bandang Laguna guys. May mga stoplight. Ang dami talagang malalampasan. Pero okay lang kasi kung hindi yan walang stoplight na ganyan talaga traffic dito kasi walang nagre-regulate ng traffic. Oy! Itignan ko yung plastic kanina. Tumama dun sa sinusundan natin, NMAX ba yan? Sa akin naman napunta. Dun pa mismo sa aking right hand. Sa pagbablog ba, bawal yung nag-mention ng mga brand name? Hindi naman sa bawal, pero endorsement yun. Popularity yun. Siguro, pag hindi ka pa sikat, pwede pa. Pero pagka yung bata, pinang-helmet siya. Saan na ba tayo? Siguro, pag sikat ka na vlogger,
Talagang mag-iingat ka na sa bawat sasabihin mo kasi hindi mo namamalayan, nag-i-endorse na pala ng ano, may magka-issue ka pa. Meron ka palang kontrata sa ibang brand, di ba? Tapos nag-i-endorse ka ng kalaban na brand, babanggit-banggit mo siya, which is wrong. Hindi ko alam kung paano, pero sa tingin ko parang ganun nga yun. May kontrata rin yan. Dapat tayo sa mga ganung level. Kaya video, ano pala tayo? Hula-hula lang muna tayo. Uulan na umaambon na pero hindi na lang siya. Pero pagka matagal ka siguro nandito sa kalsada, nakakabasa din. Ang daming basura oh. Ayan oh. Pag binilisan ko talagang lahat ng ano tubig eh. Malakas na dito, wala na yung maliwanag na ano. Medyo nakakabasa na to ah. Nawala yung ulan. Eh malapit na rin naman na tayo. So, pasira na tayo guys. Pagkabi, napakainit. Ngayon naman, umuulan. Ano? O, pwede ko bang i-upload tong test vlog natin? Sabihin natin, vlog 1, practice. Naulan na agad. Pa-feeling ng mga nagpa-vlog, no? Nagpa-vlog habang nagsasalita. Iisip ko dati, ano kaya sasabihin ko pag ako? Parang mauubusan ka ng sasabihin eh. Kwento-kwento, nagtanong ako kay ChatGPT kung ano daw yung mga pwedeng gagawin pag nag-vlog ako nagsasalita. Pero hindi yung ganito yung tinanong ko naman ay pupunta sa isang lugar. Resort, gano'n ba? Sabi niya, habang nagbibiyahe, dapat ang sinasabi mo daw ay expectations ng mga viewers. Pare, ano yung maganda doon sa lugar na pupuntahan mo? Kung ano yung exciting doon? Kung travel, kung maayos ba yung mga daan. Gano'n nga yung ginagawa ng mga nag-vlog. Sabihin mo kung ilang oras papunta dito, yan, direction, pagkain doon, culture, basta man lahat ng pwedeng malaman sa lugar na yun ay sinasabi mo na siya habang nagbibiyahe ka. Para yung mga manonood, expect na nila kung ano yung mga pwede nilang kita doon sa pupuntahan. Dito ako lagi nadaan, ito yung isang na walang traffic kahit rush hour. Tapos ngayon kung kailan linggo, may traffic yun, para may ninilibig. Grabe. Araw na nga. Kaya malapit na tayo, no? Ano naman talaga ang tadhana. Always positive pa rin tayo, guys. Malay natin, no? Hindi natin masabi kung may diretso tayo. Mga mindset ko, eh. Gusto lahat ng nangyayari sa akin, positive, eh. Nung iniisip ko lang, eh. Ano ba yung sa akin? May sasakyan ako, eh. Maliit ng Wigo. Minsan na, pasagan ako sa likod, natrasan ko yung poste. Basag yung tail light ko eh. Pero ang mindset ko, kasi lagi kong kasama mga pamilya ko pag lumalabas ako. Nagpapasalamat ako pa rin ako na ganun nang nangyari. Kasi ang iniisip ko, yung malaking disgrasya sana na mga mangyayari ay nako-convert lang dun sa ganung gas-gas. Scratches lang, mga ganun. Ganun ako mag-isip eh. Pag ako na yung napasaga, nagpapasalamat ka pa rin. Pero ganun talaga. Isang BS nga, nabangga rin ako sa may mismong expressway pa yun. Dahil sa ka-positive ng isip ko, napaganda pa yung pagkabangga sa akin. Kasi papunta ako ng trabaho nun eh. Yung pupuntahan kong trabaho, medyo ayaw ko eh. Ayaw ko, pero kailangan. Pero yung nabangga ko, may rason na ako na hindi ako makapunta. Tapos, yung sasakyan ko kasi ay medyo fade na yung mga pintura. Ngayon, yung nakabangga. At saka pa, yung sinasabi kong na-atras kong tail light na nabasag, natuluyan din yung isa. Ngayon, nung pinagawa nung nakabangga sa akin, dinalawa na, yung dalawa kong tail light. Tapos yung faded na pintura ng sasakyan, sinama na rin, pininturahan na rin lahat. Sabi ko, ay wow, napaganda pa yung pagkabangga sa akin kasi naayos sa sasakyan. Kaya guys, yung mga nangyayari sa atin, always think lang na positive pa rin yan. Wala namang ginustong Panginoon na ipapahamak natin. Guys, 9:30, late tayo ng 30 minutes. Salita lang tayo ng salita pero tingnan mo naman. Ngayon alam ko na kung bakit hindi nauubusan ng salita yung nagbablog minsan. Kasi unlimited pala yung topic dito, no? Lahat ng makikita mo, pwede mo describe eh. At may nakita kang lumilipat na ibon, describe mo yung ibon na ng kulay yung ibon na yung lumilipat. Ang liit naman talaga ng ibon na yun. Ganun. Ngayon, diba? First vlog pa lang natin, may mga natututunan na tayo.
So,